Hello, good morning guys. So nandito na naman po tayo sa Asia Homeworks. Then excited po kami ngayon na i-share sa inyo itong video na ito. So ito pong video na ito isa requested by Sir Ferdy Ramos ng Lunac Street, Barangay Santo Tomas, Tabing Bacod, Santa Maria, Bulacan. So shoutout sa iyo sir. And thank you very much po at kami na pagkatiwalaan nyo para mag-repair po ng lazy boy nyo. At the same time guys, dito sa video na ito, ituturo namin sa inyo yung step by step paano ba namin na-repair yung lazy boy ni sir. And hope na makatulong po, especially doon sa mga gusto mag-repair ng ganitong klase ng sopa. So, before we start guys, so please like and share this video. Don't forget to subscribe and please follow our FB page, Ayesha Upholstery Shop and Ayesha Business Hub. So, thank you and see you soon. Yung footrest nya. Tinanggalan natin guys, gawa nung ganitong klase kasi ng lazy boy. Medyo mahirap talagang humanap ng handlebar, lalo na yung original. So, may tendency yung ganito na puputol kung mali yung pagkakabit or may accidentally na mabangga o mapatungan, matapakan. And then, may tornilyo siya guys sa gilid dito. So, yan. So, kakailanganin mo ng flower na ganyan na pantanggal na alin. So yan. And then yun guys, medyo luma na yung lazy boy ni sir at kailangan nating ayusin. Then yung mechanism nya for sure medyo may kalawang na rin, and then yung iba may mga natanggal na parts na. Then pagdating sa fabric, same, sira na rin yung fabric at medyo madumi na, even yung foam. So ang gagawin natin dito guys, re-restore natin pero pang fabric to leather ang gagawin natin. So, okay guys, so simulan na natin. So, tara. Let's go.
So ayan guys, so after natin baklasin yung lazy boy ni Sir Ando, so same yung ginagawa natin sa Asia Homeworks is chine-check natin yung internal materials ng sopa. So okay guys, so ito po yung parte ng gitnang sopa or na lazy boy ni Sir. So ayan. So wood checking tayo guys pagdating sa kahoy, 3/4 na plywood guys. And then yan guys, yung puti na yan, ano lang yan, since na medyo matagal na siguro hindi nagagamit yung sopa, so yan, kinapitan ng amag, pero okay pa naman po yan, safe naman yan, hindi naman yan na makakasira o makaka-affect dun sa quality ng wood. And then, combination po niya is meron siyang palochina, yan, palochina yung braces niya guys, all good condition, makinis pa talaga. And then, pagdating po dito sa nosag niya, ayan. Ito po yung parte ng upuan ng lazy boy, guys. Then, special features po ng lazy boy, guys. Ayan, meron siyang spring dyan. So, nakakatulong po yan sa lalong pagpapatibay ng nosag, additional na lambot dun sa mismong upuan. Ayan. And then, meron po siyang round bar dito sa gitna, guys. Ayan. May round bar dito. Ayan, 1 and 2. So, dalawang round bar para hindi po mawala sa alignment yung nosag. Okay? And then, pagdating po dito sa ayan, meron siyang tissue cover. And then, ito po yung foam niya. So, ayan, makapal pa yung foam. Okay pa rin yung foam. Yan. And then guys, ito yung sa cover niya dun sa sidings. So yan. Yan. Ito, nanagyan ng chipboard. Ayan. And then, ito yung footrest niya. Sa footrest niya guys, dito lang ako medyo nag-alala, no? Yan. Pero okay pa naman siya. Pero common talaga ang footrest talaga ng lazy boy sa lawanit, no? So, yan kadalasan na nangyayari sa footrest ng lazy boy is nabahati sa gitna. Kasi once na minsan pinapatong yung paa doon, yung bintinon, minsan nadidiinan or minsan nabibigla. So, may tendency mabiyak po yan. Pero this time, ito naman okay pa naman siya. Pero may nakita tayo kanina na nahati talaga siya sa gitna. So, pakita ko sa inyo mamaya. So, pagdating sa metal niya, so actually lahat ng screw niya guys is flower, ano? So, flower screw po siya. Yan pa yung original na screw niya. And then, yan. Sa tela guys, velvet. Yan, sa tela velvet guys, yan. So, tingin ko ito pa yung original na velvet na nakakabit doon sa lazy boy ni Sir. And then, ito po yung sandalan naman niya. So, ito po yung sandalan sa gitna. So, yan guys. So, yung loob po nito guys, may foam siya. Okay, ito po yan. May foam siya. And then, meron po siyang fiber peel. So, ito yan guys. So, yan din yung pagkakaiba rin dun sa ibang sopa na yung lazy boy talaga, meron siyang fiber peel. Yan. So, maganda rin po yan yung fiber peel, nakakatulong din po yan dun sa circulation ng air sa likod. Pag nakasandal ka, so mararamdaman mo talaga na hindi mainit sa balat. Ayan po. So, ang napansin ko lang dito guys, dun sa sandalan niya guys, bukod dun sa fiber peel talaga guys, dapat meron siyang tricot na nakalagay. So, yung foam na nakapatong-patong, may nakapatong na fabric, foam, tapos foam and fabric. Yun po yung nakalagay sa kanya, dun sa tricot. Then, itatahi po dun sa mismong tela yun. So, sad to say, wala po siyang tricot. Ito, pakita ko sa inyo guys. So, mamaya papakita ko sa inyo guys yung tricot, yung ilalagay natin tricot. So,
So yan guys, fiber fill tapos tela na. So dapat may tri-coat ito guys. Yan. Pag leather and then tri-coat. Sumunod, fiber fill and foam. Yun po dapat yung combination ng upuan ng Lazy Boy. Pero this time nakalagay sa kanya fiber na ano lang talaga, fabric na velvet, and then fiber fill and then foam na. Then next na yung pang likod niya. So dapat meron siyang tri-coat. So yun ang gagawin natin ngayon guys. Dapat meron siyang tri-coat. Then so check natin kung may garter. So ito po yung parte na paganyan. Ito yung sandalan niya. Yan guys. And then dapat meron din siya dito garter sa side. Check natin kung may garter. Yan guys. So sad to say, wala po siyang garter. So ayan, tela lang talaga na tinahi siya. So sa Lazy Boy po guys, dapat meron tong garter. So yun ang gagawin natin para maging firm yung round shape niya rito sa side. Ayan. So wala siyang garter. So gagawa natin ang garter yan guys. And then ito naman po yung table niya sa gitna. Sa likod ng upuan guys, na ibababa yan. So may table siya. So pagdating sa wood guys, material niya is Palochina. Good naman. And then ito yung mechanism niya. May mga konting kalawang guys. So ang gagawin natin doon, gagawin natin dito, lilinisin natin and then pipinturahan natin. So kasi ikakabit natin color dyan guys, na cover is leather na German leather na kulay white. So kailangan natin to linisin talaga kasi may tendency kapag gumagawa tayo at hinahawakan natin yung may kalawang, ang hirap na pong tanggalin dun sa mismong tela yun or dun sa leather yun. So lilinisin natin yan guys. So pakita ko naman sa inyo guys yung mga sidings naman niya, yung mga kanang upuan, kaliwang upuan niya. So ito naman po yung right side ng upuan ni sir. So ayan, ito po yung sandalan niya, yung right side. So ito po yung parte na meron ng mechanism. First muna unahin natin yung sandalan. So okay pa rin naman po. Yan, same. Plywood and Palochina yung frame. And then same din po. Fabric and then fiber fill na kagad. Ito guys. Ayan guys. Fabric na and then yan, wala siyang tri-coat guys. So lalagyan natin ng tri-coat. So bago dun guys, lalagyan pa natin to ng foam. So lalagyan natin ng Uratex foam yan para additional na lambot dun sa upuan. Kasi katagalan guys yung foam talaga, lalo na kung hindi Uratex. Kahit Uratex naman guys, pag katagalan numinipis siya. So para mahabol natin yung dating itsura niya, so magpapatong pa tayo ng foam dyan. Okay. So ang plan natin dito guys at gagawin natin talaga, maglalagay tayo dito una leather, next isa tri-coat, then fiber fill, and then additional foam, and then yung primary foam nya. Yan, papatong tayo sa pampong. And then ito po yung sa upuan, medyo luma na rin talaga. So yan. So namipis na talaga siya guys. So papatungan pa natin yan ng foam guys para bumalik ang dating kapal. So same po dun sa upuan nya, ganun din, same nung nasa gitna. So ito yung upuan nya guys, yan. Kita ko lang. So meron din siyang
nosag. Yan, 4 na nosag. And then meron din siyang bar dun sa gitna, round bar, 2 round bar para sa alignment, then spring. And then ito na po yung mechanism nya guys. Yan, talagang luma na guys, pero okay pa naman yung nung na-check natin, okay pa yung ibang bakal, ano? Okay pa naman yung bakal, pero yung problem is yun nandito. Kaya pala kapag ina-activate o rini-recline ni sir yung so may tumutunog dito. Nabanggit nga ni sir na may nahulog. So ito yun. So ito po yun nandito guys. Pag ganito yan guys. So nawala po yung lock nya rito. Sa ganitong lazy boy po, yun ang usually nababasag o napuputol. Kasi maliit lang po na bar yan. Papakita ko sa inyo yun guys mamaya. So yan. Ito po yung mga mechanism nya, yung mga tornilyo, ginastik na natin. So ang plan natin dito guys, meron na rin na nag-stack up na mechanism dito guys. So ang gagawin natin, tatanggalin muna natin yung kalawang, and then i-repaint natin. Then lalagyan natin ang langis yung mga lugtungan para maging smooth uli yung mechanism nya. And then ito po yung side cover nung mechanism. So kaya po sobrang bigat din ng mga ganitong klase ng supa dahil dito rin po sa mechanism na to. So ayan, kakalas po siya part by parts. So ayan, papalitan natin to, ikakabit natin ulit to guys para mag-activate uli ng maayos, maging okay pa uli yung lazy boy ni sir. Okay guys, so pakita ko naman sa inyo yung left side. So ito naman po yung left side nya guys. So ayan, same, chinik natin yan, fabric, then wala po siyang tri-coat, fiber peel lang, and then foam. Yan, same din po sa yan. Okay pa rin yung foam, so add na lang tayo ng foam dyan guys, pero Uratex na ilalagay natin. And then ito yung mechanism nya guys. Yan, dali mas maraming mechanism yung kabila, sa right side. So dito halos pareho din, pinagkaiba lang nila yun nga, mas marami ditong nakalas na, tsaka malapit ng makalas. So ayan guys, dito yung balancer nya rito nawala na rin, yung bakal na nandito. So gagawa tayo ng bago nun, kakabitan natin ng bago, and then yung mga locks aayusin din natin. So same din po, ganun din ang gagawin natin dito, total repaint lahat, para lahat po walang kalawang, at lalangisan natin yung mga spring nya para, tsaka yung mga gears nya para maging okay uli. And then yung walang ingit, kasi nung unang ginamit natin guys, nung dinrecline natin yung mismong lazy boy, so napansin natin na nakakarinig tayo ng mga ingit dun sa bakal. So dahil wala na rin siyang oil, kulang na rin ng oil, o wala na talagang oil, tuyo na, and then yung mga bakal kinain na rin ng kalawang. So yun guys, and then ito po yung nya. So after natin pagpagin guys, pinasok na natin dito sa loob, at kailangan natin makuha yung pattern nya. Yan. So I'm not sure din po kung ito yung original fabric nya. So kung ito ba o na-reupholstered nya,
Pero gagawan din natin ang bagong cover, so kailangan natin i-check yung pattern nito. Okay, kuhanan ng sukat yung dating cover para mas mabilis, or sabihin na natin na mas pipit din dun sa ano. So mag-a-adjust lang tayo ng konti guys, kasi kakapal at lalaki yung Lazy Boy kasi magdadagdag tayo ng foam. So possible yung ganitong sukat na mga fabric guys, hindi na siya actually magpipit dun. So mag-a-adjust tayo dun sa dating cover niya para sumakto rin dun sa nilalagay nating foam and ibang materials na ilalagay natin, like fiber fill. So ito yung fiber fill guys, marami na rin tayo nakita na manipis na rin talaga. So lalagyan din natin ng fiber fill yan. And then kapag po kasi fabric yung dating nakalagay at pinalitan ng leather, same dun sa gagawin natin dito sa Lazy Boy na German leather yung ilalagay natin. Sa leather kasi ang difference din nandun sa fabric is yung leather talaga mas hahapit siya. So possible yung mga foam na nakakabit dito is mas ninipis pa siya. Kahit na yung fiber fill niya talagang ninipis kasi babatakin nung leather yung leather yung nakalagay na materials dun sa dating na fabric. So ayun guys. So okay guys, so linisin muna natin yung mga kalawang and then pinturahan natin. So okay guys, so tara, let's go. So yun guys, after nating mabaklas yung Lazy Boy ni sir, so ayan, napansin natin dahil medyo luma na talaga yung frame nya, or luma na talaga yung frame. So may mga parte at karamihan na kinalawang na. So ang gagawin natin guys, so yan, nalinis na natin. So ang gagawin natin ngayon is pipinturahan naman natin. So para magmukhang bago na uli, the same time maging malinis yung Let's go!
So ayun guys, so natapos na natin pinturahan yung frame ng Lazy Boy ni Sir Ando. So ayan guys. So malinis na, wala na yung mga kalawang, wala na rin yung pagkaka-stack up. So ayan. So yung mga nag-ubos natin. Ayan. Tatlo lang. So ayan. So yun guys, so hintayin lang natin ito matuyo, and then after matuyo ng pininturahan natin guys, so ilalapat na natin yung frame nya, then ilalagay na yung natahi nating cover ng Lazy Boy. So okay guys, so tara, let's go. So yun guys, so after natin ayusin yung frame ng Lazy Boy ni Sir, so this time pakita ko naman po sa inyo yung napili niyang leather. So ayan, as usual, quality leather, German leather po yung napili ni Sir. And then yan, kulay white. Ayan. So pagdating po kasi sa Lazy Boy guys, talagang marami talagang inuubos na leather ang Lazy Boy. So ayan, kaya bumili na tayo ng marami-rami para sure talaga na hindi magkukulang. And then additional guys, then bumili rin tayo ng 3/4 na tricot. So ito yung guys yung nung una nating review yung Lazy Boy ni Sir, ito yung nawawala. Yung tricot. So yung kapal po niya 3/4. So dun sa mga hindi pa nakakalam guys, so itong tricot, so ito rin po yung advantage, isa sa mga magagandang advantage na meron ng Lazy Boy. So meron siyang additional na foam dun sa mismong nakakabit dun sa leather niya. So ito po nakakadagdag to ng lambot. The same time malamig din, nakakatulong din para maging malamig sa balat yung leather. Okay? And then itatahi po natin to mismo dun sa makina kasama yung fabric. So ayan, kaya siya pang tricot talaga. Ayan. And then meron na rin po tayong nagawa. So ito natahi na natin guys. So ito yung parte ng nasa gitnang upuan. So ayan, natahi na natin yung tricot. Ayan, ito po. Tricot and yung leather combination. Ayan, natahi na natin. So check po natin yung tahi. All good. Talagang maganda yung pagkakatahi niya. Firm na firm. So ayun guys, so ituloy natin to guys. So tapusin natin tong pagtahi natin ng tricot dun sa cover. Okay guys, so tara, let's go. So ayun guys, so ang ginagawa naman natin ngayon is kinukuha naman natin yung mga maliliit na details, maliliit na parts dun sa Lazy Boy ni Sir. Ayan, ayan. So tips nga pala guys, kapag kukuha kayo ng tamang sukat ng mga maliliit na parte, so importante yan guys, i-stapler nyo mismo dun sa lamesa. So kaya ganun po yung lamesa natin natabasan, kaya plywood siya na 3/4, ini-stapler po mismo natin para talagang walang galaw once na ginugupit o tinatabas natin yung mga parts na maliliit. Like katulad ng parts ng Lazy Boy. So ayan, yung maliliit na details. Ayan. So after na magupit yan guys, so may marka po tayo nyan. So tips din, so kapag mag-assemble kayo guys ng mga parte ng sopa, lalo na kung maliliit na kailangan na padronan, ayan. So importante maglagay kayo ng marks, so para hindi tayo malito. So parang puzzle. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most.
inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. The gas in the back of the set, never leave. She's so bad, she made the brag. The gas in the back of the set, never leave. She's so bad, she made the brag. The gas in the back of the set, never leave. She's so bad, she made the brag. The gas in the back of the set, never leave. She's so bad, she made the brag. Mas madaling tahiin yung foam, madaling tahiin yung leather dun sa mismong foam. So yan, saktong-sakto lang yung hagit, guys. Ayan. And then yung in-stapler natin, so yan, tatanggalin lang natin yan. So importante, guys, gamit kayo ng stapler para hindi gumalaw kung ginagawa ninyong tinatahinan niya. So yan, yan, sakto-sakto lang. Okay, guys, so after nito, guys, i-attach naman natin yung maliliit na padron na yan, guys, para ma-assemble natin yung mismong cover nya. So okay, guys, so tara, let's go. So yun, guys, so additional, pakita ko lang din po sa inyo yung isa sa mga hindi natin nakita dun sa nakalagay sa cover ng Lazy Boy ni Sir. So yan yung garter. So yan po yung sinasabi ko, guys, na wala dun sa sidings or dun sa mga edge nung Lazy Boy ni Sir. Then ayan po, guys, oh. So tinatahi natin mismo yung garter dun sa sidings. So mangyayari dyan, guys, so hindi mo na po siya kailangan natahiin para tahiin na ibabalo-baloktutin mo pang ganun, guys, o itutupi-tupi mo yung gilid para makuha mo yung perfect na corner. So dahil meron na siyang garter, guys, kusa na lang yung fabric, kusa na lang yung leather yung magbibilog dun sa sidings niya. So yan. So yan po yung comparison ng may garter saka yung walang garter. So yan. Yan, guys. So mas madali siyang ayusin, at the same time maganda rin po yung niya. Magandang tingnan yung sidings nung nyo, ng upuan. So yan. So and then ikakabit na natin, guys, yung mga maliliit na parte. So ito yung kinuha na natin ng padron kanina, guys. So i-attach po yan dito. Yan. Itatahi na ngayon natin yan sa mga sidings, guys. And then ilalapat na natin dun sa upan. So okay, guys, so tara, let's go. Ayan, guys, so tinatahi na natin yung napiling leather ni Sir, yung German leather. So ayan. So linagyan na rin natin ng tricot, guys. So ayan yung German leather. Ayan. Then naglagay tayo, guys, tinahi natin din dito sa mismong leather yung tricot. Yung tricot natin na 3/4. So ayan. So okay na okay yung tahi, guys. Pala, guys, yung ginamit nating makina dito, guys, is walking foot. So
So ayan, yung panahin natin. So hindi kasi kaya guys ng high speed pagka ganito na po na may foam na kasama. So ayan. Ayan, 3/4 na foam, then kasama yung German leather. So tinahin na natin guys. So ito yung pala guys, ito yung gitnang sopa. So gitna dun sa upuan ng lazy boy ni sir. So okay guys, so tuloy natin to and then tara, let's go. So yun guys, so ito na, na-check na natin yung footrest ni sir. And then yan guys, meron tayong nakuha o nakita na dalawang bali na footrest. So sa ganito guys, common talaga yung napabali yung footrest ng lazy boy dahil yan po yung kahoy na ginagamit. Kahit doon sa original guys, ganito yung ginagamit, lawanit. So yan, ang gagawin natin dito guys is mas papatibayin natin. So gagamit tayo ng marine plywood. So ayan, para mas matibay at saka hindi na maulit yung ganitong pagkabali. Actually guys, yung isa okay pa. So wala pa namang, hindi naman siya bali. Medyo bago pa yung nasa center, yung sa gitnang upuan. Since siguro hindi naman gano'n nagagamit yung footrest niya, so kaya ang bumigay talaga is yung dalawang footrest dun sa dalawang gilid. Ayan guys. So ayan. So ayan guys, marine plywood. So sure talaga na wala nang pagkabali yan guys. Talaga napakakunat na yan. So okay then guys, i-attach na natin to dun sa may footrest. So tara, let's go. So, natapos na nating i-repaint yung frame ng lazy boy ni sir dun sa mechanism niya. So this time pakita ko naman po sa inyo. So ito po yung parte ng upuan dun sa gitna. So ayan. Ayan, puting-puti guys. Ayan. And then ito yung sa left side na arms.
Okay na rin, gawa na rin natin. So ayan, ito yung sandalan. So ayan guys, puting-puti talaga yung shop dahil dun sa Lazy Boy ni Serando. So ayan, so ito guys, tapusin na lang natin to. So malapit nang matapos yan. After nyan matapos, i-set up na natin. And then konting recap lang guys. So dito sa Lazy Boy ni Sir, so yun, German leather, and then naglagay tayo ng 3/4 na tricot, yan. Yan, 3/4 na, yan. Tricot nya guys, and then ito yung garter. So yan, may garter tayo dyan guys. So lahat ng pa-curve type, pa-curve, so dinagyan natin ng garter. So yan, kaya mapapansin nyo guys, yung garter talagang di ba, nagka-design yung lukot niya sa gilid compare dun sa walang garter. Yan, meron na rin garter guys, lahat yan. And then yun na rin po, yung nasa dulo. Yan. And then nagdagdag tayo dito guys ng almost 6 kilos ng fiber peel. So ito, actually guys, na nakakabili naman ng fiber peel, any upholstery supplies and stores nakakabili naman. So yan, per kilo yan, I think nasa 150 to 160. Pero dito kasi sa Homeworks, may stock na tayo lagi niyan, kaya hindi tayo updated na monthly ng presyo eh. So ayan. So yan guys, so tapusin natin to ngayon, and then mapakita namin sa inyo at saka kay Sir Ando yung natapos natin at yung kakalabasan ng restoration natin dun sa Lazy Boy niya. So okay guys, so tapusin natin to, and tara, let's go!